isa sa mga pinaka-warrior dito sa 57th Infantry Battalion, si Staff Sergeant Emiliano Estoon. Napakatindi. 15 yung encounter niya. Kaya nga sabi ko, mga ganitong klaseng mga warrior katulad niya yung nag-iiwan ng magandang kasi example sa mga tulad nito, ang 57th na napaka-warrior din na batalyon. So, Master, hindi natin titipirin ng mga kwento mo. Ikukwento mo ng buo para sa sunod na henerasyon nitong 57. Yes, sir. Okay, Master. I'm, Simulan natin sa buhay mo. I'm Staff Sergeant Emiliano Duran Estoon Jr. It's 79630 Infantry Philippine Army. Pumasok ako bilang isang sundalo noong June 1, 2009. My first unit is 57 IB talaga, sir. Yung unang ko sa 57, naging membro ako ng Charlie Company, 57 IB. Nakabase kami noon sa Arakan, North Cotabato. Yung CEO ko noon, si Lieutenant Cuevas. And then yung PL ko, si Lieutenant Tiaos. May first encounter, sir, yung mula CP namin, may objective kami, Sitio Sangay, Barangay Kabalantian, Arakan, North Cotabato. So yung nangyari, sir, mga 1 o'clock in the morning, nag-move kami mula sa aming kumpanya. Lang kami, sir, so lakad lang para walang burnout na mangyari. So nilakad namin yung area na yon. Na-hit namin yung target na yon mga 4 o'clock in the morning. So, yung mga, ayon sa mga, ng mga civilian, ayon sa mga salita nila, na, hindi daw magkumpiyansa sa lugar na yon kasi may napapansin sila na mga armado na nandun daw sa area. Pero hindi daw nila alam, sir, kung nandun pa. Pero nagsasabi yung mga civilian na, kasi iba yung galaw nila, sir, eh. Malalaman mo talaga yung na may kalaban sa paligid, eh. Kaya nung ginawa namin noon, ng opisyal ko, nagpunta-punta kami sa mga bahay. Nung umaga na yun, mga 6 o'clock in the morning, nagtanong-tanong kami. Kinukumusta namin yung mga civilian, kumusta kayo dito, kumusta yung tulog nyo, gano'n. So may napapansin kami na, sir, yung ibang galaw ng tao na nasa paligid ng sityo, iba. Well, hindi sila yung pag magsalita sila, ayaw nilang tumingin sa'yo, parang naiilang sila. Tapos maraming rason na yung iba, hindi sila gusto kausapin, parang umiiwas sila. Kaya pala hindi namin, nagtaka kami na gano'n yung sityo na yun. Kaya nagtaka kami. Nag-ikot-ikot pa kami sa mga ibang bahay. So, may nakapagsabi din talaga na wag daw magkumpiyansa sa lugar na yon kasi hindi daw safe yung lugar na yon. Okay na yung sinabi ng civilian. Noong time na yon, mga 6 o'clock in the evening, harboring kami sa high ground. Mga 8 o'clock, pagkatapos namin kumain ng mga 7 o'clock, siyempre na yon, yung relax time na para makapahinga, para kinabukasan, daling araw, maglakad na naman. So yung mga 8 o'clock in the evening, habang nagaduyan kami, doon na kami, unang haras ng yung mga kalaban namin, yung mga NPA na yun. Guerrilla Front, yung namin, yung nag-haras sa amin, Guerrilla Front 53. So nangyari yung first encounter ko noon, kinabahan ako kasi pa ako, sir, eh. Bago pa sa serbisyo, eh. Bago pa ako sa serbisyo. So, yung kaba, hindi mo talaga kabahan ka. Kasi first encounter yun, eh, na kami pa yung hinaras, eh. Sabi ko sa sarili ko, sabi din mga senior, pag gano'n sa briefing pa lang, pag may putok,
wag lang mag-observe. Kaya naghihintay rin ako ng command ng officer or platoon sergeant namin na kung pwede na magpaputok kasi sabi nila para safe yung mga kasama natin, hintayin lang daw yung command. Yan noon, first time na una kong putok, kinuman ako ng platoon sergeant ko na pwede nang putukan. So, first time kong pumutok yun. Pero yung kaba, hindi talaga mawala kasi first time kasi nung time na yun, private pa ako. So, doon ko nakita na mga idol ko na mga senior na habang pumuputok yung kalaban, yung parang lang sa kanila, parang easy lang kasi sanay na sila mga veterans na sila kung baga. So sinusunod ko lang din yung mga magandang tinuturo nila sa akin. During mag-briefing kami, tinuturoan kami ng kung anong mga diskarte, anong gagawin kasi kami bago pa lang. Nung first time na naisip ko yung yung officer ko noon, kung bakit nagalit siya sa akin kasi tinawanan ko siya nung time na yon, nung gabi na yon kasi yung combat niya, sinuot niya yung sa kanan na combat, sinuot niya sa wala, yung sa kaliwang paa niya. So tiningnan ko si sir, bakit maglakad siya parang kimpay? Sir, yung tiningnan niya yung putang ina, sabi niya, pala, baligtad, kaya pala masikip. Sabi pa nga sa akin, ikaw isto, nilatawanan mo lang ko, hindi sir, tawala ako sa iyo sir, bakit ganyan yung lakad mo na kaya pala first time din niya na nabaliktad yung kumbat niya. So experience namin yun, talagang maisip din ni sir yun na yung nangyari niya, hindi niya yun makalimutan at saka hindi ko rin siya makalimutan nung time na yun. So hindi man gaano nagtagal din yung encuentro talaga na kasi yung laro ng kalaban kasi pag na-encounter, lalo na pag tagilid sila, hindi yan umaabot ng mga 10 minutes or 5 minutes, mag-withdraw na yan sila. Kaya doon, parang ilang minuto lang yung encounter na na sila, umalis na sila nung time na yon kasi nung gabi na yon, yung area na ginapang namin sila, yung sa posisyon ng kalaban, ginapang namin yon yung gabi na yon. So, hindi na namin naabutan yung mga kalaban na yon nung time na ginapang namin. So, doon na kami nag-harbor ulit. Doon sa posisyon na mismo ng kalaban, kinabukasan, madaling araw, 4 o'clock in the morning, nag-move kami din. Marami na kaming lugar na napuntahan na hinahanap namin sila. So, medyo malayo na sila, malayo na yung napuntahan nila kasi kalat-kalat na sila kung saan na sila pumunta. Yun lang sir, yung pangalawang encounter ko naman, yung totoong talaga din na nangyari na doon ko na experience na sa makilala din yung na-encounter kami yung 2011 na yun. Yung talaga, yung doon ko naisip na ito talaga yung first time second time na nangyari sa akin na grabe yung encounter na yun kasi yun yung lamang kasi yung kalaban lamang, bali mataas yung posisyon nila, pinakamataas sila. So from company, move din kami madaling araw. Hindi, mga 10 o'clock in the morning, may napansin kami na mga gamit, mga ng mga pagkain, mga sigarilyo, at saka yung mga indikasyon na may kalaban talaga doon sir kasi yung guerrilla front, naisip namin na nandyan talaga sila sa taas na positive kasi nakita namin yung mga naiwang gamit, mga balot ng pagkain nila, yung mga saka yung suyak sir, yung tinatawag na yung kawayan na matulis, doon pala nila ginawa doon sa may puno ng kawayan. Kaya doon namin nakita yung iba, yung panglagay pala na sinasabi na suyak, kung saan kami dadaan, doon pala nila ilalagay yon. Kaya nagpasalamat din ako sa Panginoong Diyos nung nangyari. Hindi kami dumaan doon sa yung nilagyan nila ng mga suyak na yon.
Kasi pag doon kami dumaan, sigurado marami ding laga siguro, ano, kasi grabe yung pagkalagay ng ano yung mga suyak na yun. Isipin mo, nakuha namin yung suyak na yun, mga almost 5 sacks Yung ano, kinuha talaga namin Kasi yung paglagay sa damo ng ano, ng mga suyak, kung gaano kataas yung damo, ganun din kataas yung suyak nila. Kung mga tatlong dangkal din yung damo, mga tatlong dangkal din yung ano, yung suyak. So, kahit mataas na damo, siguro parang baywang ko, may suyak pa rin na nakatago sa damo yung nag-suggest din ako noon sa CEO ko at saka Platon Sardin kasi tinanong nila ako na saan daw maganda yung dadaanan kasi nung time na yon kabats ko yung lead scout tapos ako yung gunner tapos yung squad leader ko. Sabi niya sa akin, is doon, suggest ka kung saan daw maganda magdaan. Sabi nila, mas nauna ka man dito sa unit. Sabi ko, sir, kung pwede, mag-turning tayo. Kasi kung dadaanan natin yung trail na yan, sigurado nandyan yung mga suyak na nakita natin kanina. So, pumayag naman yung officer namin na, sige, maghanap tayo ng magandang daan para makaiwas din tayo sa, iwas disgrasya sa tropa, iwas kaswalte. So, tiniis talaga namin. Ginapang namin, nahit namin yung target, mga 12 o'clock. 12 o'clock siguro namin na hit yun. So, alam na namin talaga na may kalaban doon. So, yung ginawa ng kalaban, talagang pinalapit nila kami. Yung talagang malapit na bago nila kami, kasi hindi sila makita, sir, kasi yung may mga damo at saka yung may kahoy sila na nilagay doon na pwede nilang pagtaguan. Yung tawag nila na sa Bisaya pa yung panga-panga, nakagano na sila doon, abang na sa amin. So yung nangyari doon, siyempre sa squad namin, kami yung leading, yung lead scout, kabats ko, yung naging second man is squad leader ko, pangatlo ako, gunner. So yung nangyari doon, mahirap man yung daan, so inisip namin na pag maghinto kami doon sa creek line na yon, pag tinira kami ng kalaban, siguro mahirapan kami. Kaya pinilit namin yun na tatlo na maabot namin yung tuktok. Nung naabot namin yung tuktok, mga 12 o'clock siguro, doon na nag-umpisa yung yung encounter na yun, tanghaling tapat yun So, ang nangyari, pagputok ng kalaban, siyempre, drop kami. So, hindi ko napansin na yung squad leader ko pala, may tama na. Nagulat na lang ako, tinignan ko siya na hindi na siya makatayo. Kasi sabi ko, sir, kumusta ka? Sabi niya, okay lang. Pero hindi niya sinabi na may tama siya. Hindi niya sinabi yun, na may tama siya. So, sumisigaw na yung mga kalaban. Sa sigaw ng kalaban noon, matandaan ko talaga na gumagamit pa sila ng yung tawag nito, yung megapon. Tapos yung sigaw ng kalaban, mag-surrender na kayo, huwag kayong magpadala sa gobyerno, ginagamit lang kayo, mga ganon yung salita nila. Sabi nila, lapitan na kami kasi na daw, in term na pin down. Actually, hindi kami pin down kasi isa lang yung tinamaan. At saka, yung pinakadabis na ginawa ko doon, hindi ko talaga iniwan yung squad leader ko. Kasi nung time na yon, naisip ko rin talaga na pag iniwan ko siya, talagang kukunin siya ng kalaban kasi yung distansya ng kalaban, mga 7 dipa lang Napakalapit. So habang pumuputok yung kalaban, hindi pa ako nag-response. Tinignan ko muna kung maglapit sila. Nung time na yun na sumigaw yung babae na may nakamiga po na lalapitan daw yung kunin daw yung kay patay na. Lapitan na natin kay ganun, patay na. Hindi nila alam na buhay pa yon. Pero hinintay ko lang yung
maglapit yung kalaban na kukunin nila yung squad leader ko kasi kita nila ano na natumba na siya eh. So hindi nila alam na buhay pa yun. Pumuputok siya pero ako unang una hindi pa ako pumuputok. Kasi hinintay ko talaga na maglapit siya. Naisip ko kasi pag pumutok ako, ma-identify ako kung saan ang posisyon ko kasi malapit lang eh. Pero alam ko yung putok ng kalaban nang napakalapit siya. So hindi ako pumutok agad, nag-observe ako. Tingnan ko muna yung sabi nila na tawag nila na salsa pala, yung assault pala yun. Baliktad lang ba? Yung ano nila. So pag sigaw ng salsa, doon ako nag-volume fire. Kasi nag-abanti na talaga sila, mga ilang lipa na lang. Lumapit talaga sila, nakunin nila yung, kala nila patay na yung squad leader ko. So hindi pa yun siya patay. Ginapang ko yung squad leader ko. Sabi ko sa kanya, sir, kung kaya niya pang magapang pababa. Kasi yung location ko na yun, yung position ko, talagang hindi ko yun iiwanan. Kasi pag iniwan ko yun, pag nakuha ng kalaban yung posisyon ko, kasi ano follow ground na yung iba kong kasama, hindi sila makaakyat kasi yung pumuputok sa akin na kalaban, doon din papunta yung bala sa mga kasama ko. Kaya hindi sila makaakyat noon, sir, hindi sila makaakyat. Pero nagaputok din sila sa baba, papunta sa taas para ma-distract yung kalaban. Kasi yung focus kasi sa kalaban, ako yung naririnig niya doon sa harap, yung isang putok lang, at saka machine gun lang yung pumuputok. Pero yung squad leader ko na wounded na, pumuputok pa rin siya kahit yung bali na yung kamay niya, bali na yung paa niya. Ang kasamaan lang doon, yung time na mga after 15 minutes na encounter, may sumabog. Doon pala, tinamaan na yung bala ng squad leader ko sa katawan niya. Kasi yung bala ng 2-3, kadalasan noon yung mga sundalo, dito pa nilalagay. Dito nilalagay sa likod hanggang dito sa gilid. So, yung posisyon niya nakatagilid sa nung pagbira ng AK-47, matandaan ko talaga, pag volume fire, tinamaan yung bala sa katawan niya. Kaya pumutok yung bala ng 2-3 sa katawan niya. Nung pumutok, nilapitan ko sa sir, ginapang ko, sir, kaya mo pa magapang kasi yung kasama natin hindi makakyat. Kasi hindi ko iwanan ito. Pag iniwan ko kasi ito na area, talagang mahirapan tayo kasi nasa taas sila eh. Pababa tayo, so gagapangin nila tayo pa baba. Sabi ko, huwag kang mag-alala, sir, kasi sabi niya, paano ka dito? Ikaw lang mag-isa. Sabi ko, sir, kaya ko to. Hindi man ako sir, may Panginoon man tayo. Sabi niya, sige, kaya ko pa magapang. Hanggang sa gumapang doon, naabot niya yung fire team Bravo namin. So, nung gumapang siya, ako na lang talaga, sir, yung naiwan doon. Ako na lang yung nakiutukan doon. Yung position ko doon, yung ano lang yung mga 2 dipa lang. Pag pumutok ako dito sa kanan, maggapang na naman ako sa kabila. Kasi kung yung position ko na yun, pag hindi ako umalis, talagang matatamaan ako kasi doon yung ng kalaban eh. So yung ginagawa ko, pag putok ko sa kanan, magapang na naman ako sa left side ko. Pag magputok din ako dito, lilipat naman ako sa, pabalik-balik lang yung wala na akong ibang mapuntahan kasi sir, pag idiretso ko pa dito sa kanan ko kasi bangin na yon, mahulog na ako sir, slope na siya masyado. So yung galaw ko, mga 2 dipa lang talaga, pabalik-balik lang. Kaya gisustain ko yung fire na yon hanggang sa makababa yung squad leader ko kasi sabi ko sa tropa, sinigawan ko nga itornike nyo na yan kasi yung malaki yung tama niya eh. So believe din ako sa squad leader ko kahit nakita ko na grabe talaga yung tama niya kasi marami, pumutok pa yung bala sa katawan niya, bala ng 2-3. So nakita ko sa kanya yung niya na hindi pa rin siya natinag na lumalaban pa rin hanggang sabi, ko siya, sinigawan ko na, sir, huwag kang mag-alala kasi hindi ko iwanan ito. Kasi pag nakuha nila ito, kawawa tayo kasi marami sila eh. Kasi almost mga 80 yata sila eh. More or less 80 katao yung nabangga namin eh. Kami, one section lang noon eh. 21 lang kami, pang 21 yung CO ko eh.
Kaya doon yung naisip ko talaga na hindi ko yun iwanan yung posisyon ko kasi pag iniwanan ko yun, pag magbaba kami, talagang ano kami ng kalaban kasi mas mataas sila sa amin eh. Nasa gilid pa lang kami ng bundok noon eh. Pero pinadikit kami nila bago kami tinira. Sure ball din yung tirada nila. Pero ang ano doon, salamat din talaga sa Panginoon na napakalapit. Maramdaman ko nga yung bala ng kalaban. Parang ano eh. Sabi ko, Lord, ikaw nang bala. Hindi rin ako natinag, hindi rin ako na takot. Normal siguro na may kaba tayo, pero hindi ako nagpadala sa kaba ko. Inisip ko yung sarili ko, yung mga kasama ko na survive kami, ma-accomplish yung mission namin sa panahon ni ano pa yun, Kernel Langob yung time na yun. Kernel Langob. Yun talaga yung nangyari. Kaya naisip ko noon, sir, bakit umabot ng 30 minutes yung encounter na yun? Kasi advantage yung kalaban eh. Advantage yung kalaban noon. Kasi alam ko yung encounter ng mga kabila noon, malayo lang yung 5 minutes, mag-exit sila eh. Mag-exit sila. Yung time na yun, kasi lamang sila eh. Lamang talaga sila, kaya sabi nila mag-surrender na kayo kasi napaligiran na daw kami, mga ganon. Sabi ko, sa isip ko lang, bakit tayo mag-surrender? Tayo yung gobyerno. Eh, dapat sila yung mag-surrender kasi sila yung mali yung ginawa nila sa atin. Sinusunod lang din natin yung utos sa taas, may nakakataas tayo. Ganon. Kaya umabot ng estimated is 30 minutes talaga yon yung encounter na yon. Kasi naano ko pa yung dala kong bala na 1,300 ng bala ng machine gun. Naka-consume ako ng 600 rounds. Kasi malapit eh. Kailangan sila i-volume fire eh. Kasi lalapitan na talaga kami na kukunin na daw kasi may patay na. Hindi talaga ako natinag doon. Inisip ko na kahit lang, sabi ko may Panginoon naman tayo. Siguro kung hanggang dito lang tayo, talagang kukunin tayo. Pero palagi mo tayo magdasal sa Panginoong Diyos na lagi akong gabayan. Lagi kaming gabayan kasi yung ginagawa namin. Tama ito yung dapat hindi yung kami yung mag-surrender sila kasi sila yung may mali na mga ginagawa. Kaya noong time na yon, nung naisip ko na kasi mahirap yung signal doon na yung sa radyo namin, kung naisip ko nung kami, ako pa kasi yung una nagtawag doon sa doon sa First Sergeant namin na may na kami, may na-encounter kami, may wounded kami. Kaya ang masaklap doon nung time na yon, nung kukunin na yung squad leader ko, yung wounded na yon, hindi siya nakuha, sir. Bakit? Nung dumating yung chopper, ang problema doon kasi may pugs, bigla na lang siya nagdilim. So umikot lang yung nakausap ko pa sa radyo na hindi talaga pwede. Hindi pwedeng kasi hindi na eh. Zero na siya, visibility kasi yung pugs bigla na sa bundok. So talaga yung kasama ko na naturnikiman siya na lahat ginawa naman namin. So talagang sa kasamang palad, binawian siya. Naisip namin na ganun talagang buhay siguro. Doon lang siguro si Sir. Kaya sabi ko sa sarili ko na ganun lang talaga siguro kasi yung buhay natin is lang eh. Hiram lang eh yung buhay natin. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin. Yung pinakamagandang sabi ko na huwag natin kalimutan yung Panginoon bago tayo maglakad, magdasal. Pagdating sa area, pag may encounter man wala, magdasal. Pagbalik ng kampo or saan man na sa bahay mo, mag-uwi ka, dasal pa rin. Kaya maraming encounter ako naranasan. Sabi ko, malalapit lang pero talagang mahal tayo ng Panginoon eh. Kasi lagi ko siyang tinatawag, ganon. My third encounter, sir, is nasa Ito yung first episode ni Master Stone, legend sa 57 IB.